Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening, good night po sa atin mga subscribers and viewers. Salamat po sa walang hanggang pagsuporta sa ating munting channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, and paki-click na rin po yung notification button para updated po kayo sa ating mga videong i-upload. So ang topic po natin for today is about the ex-Mayor Jed Mabilog of Iloilo on FPRRD's narco list. Okay guys, pangungunahan ko muna kayo Kasi our topic is medyo sensitive po yung mga words na ginamit. Kaya hindi na ho natin babanggitin yung mga words na medyo hindi maganda at hindi kaaya-ayang pakinggan. So, blank na lang po natin. Hindi na po natin babanggitin. Baka magka-problema na naman ang ating YouTube channel. So, let's start. Naging emosyonal si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ng ilahad sa Quad Committee ng Kamara de Representantes ang hirap na kanyang pinagdaanan nang isama siya ng Administrasyong Duterte sa listahan ng mga politiko na sangkot umano sa illegal na blank. Aniya, bukod sa banta sa kanyang buhay, may plano rin umano na gipitin siya para ituro ang dalawang leader ng oposisyon noon bilang mga blank lord. So guys, may ipaparinig lang ako na few minutes video clip ni ex-Mayor Mabilog. Pakinggan po natin. Higit sa lahat, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persekusyon, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Pasensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil 7 taon po hirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako, at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamahalan at na mga minamahal ko, Ilonggo at yung Iloilo na tinawag po Shabolized. Magandang araw po sa inyong lahat. Takpanwasang Iloilo, bugal ko, my city, my pride. I am Iloilo, proud to be Filipino po. So ayan guys, napakinggan ninyo ang maiksing video clip ni ex-Mayor Mabilog. Yun na nga po, naging emotional po siya sa paglalahad ng kanyang affidavit
At kahit ako rin pong nanonood sa kanya, ako po ay kinikilabutan at medyo naiiyak na rin po sa aking napanood. So, tuloy po natin. Oops. Ang Quad Committee ay 4 na committee sa Kamara na nagsasagawa ng imbestigasyon tungkol sa operasyon ng illegal na POGO or Philippine Offshore Gaming Operators at sa hinalang extra blank sa war on blank ng dating administrasyong Duterte. Taong 2017 nang magtungo sa Japan si Mabilog at hindi na bumalik sa bansa mula noon dahil sa banta sa kanyang buhay. Lumipat siya sa Amerika at humingi umano ng political asylum na inaprubahan naman. Bumalik sa Pilipinas si Mabilog nitong September 10 at sumuko sa National Bureau of Investigation, National Capital Region or NBI-NCR at International Airport Investigation Division. Mga kasong katiwalian na kinakaharap ang dating alkalde na pinayagan naman ng korte na maglagak ng piyansa. Sa kanyang pahayag sa komite nitong Huwebes, ikinwento ni Mabilog na makikipagkita sana siya sa nakaupong PNP chief noon na si Ronald De La Rosa, senador na ngayon, kaugnay sa pangamba niya sa pagkakasama niya sa listahan ng narco politicians. Nasa Japan siya noon nang makatanggap umano siya ng tawag sa isang general tungkol sa banta sa kanyang buhay. Kasunod dito ay tinawagan niya si De La Rosa. I made a call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal blank, and he promised to help me, ayon kay Mabilog. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as blank lords. Patuloy ng dating alkalde. Hindi kaagad binanggit ni Mabilog kung sino ang dalawang politiko na ipatuturo sa kanya ng mga blank lord. Pero sa pagtatanong ng mga mambabatas, inilahad niya na ito ay sina dating Senator Mar Rojas II at Franklin Drilon na mula sa Liberal Party. Naging kalaban ni Duterte sa 2016 presidential election si Rojas, kung saan nanalo ang una. Nakaupo namang senador si Drilon ng panahong iyon. Ayon kay Mabilog, si Rojas ay nakakuha ng pinakamataas na boto sa mga kandidatong pangulo sa naturang election. Yes, Your Honor, kasi ang resulta po ng elections na yon, President Rodrigo Duterte got only 13.7% in the total number of votes in Iloilo City, which is his lowest percentage vote all over the country. Paliwanag ng dating alkalde sa tanong ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel. Tinawag naman ni Salvador Panelo, naging Chief Presidential Legal Counsel
ni Duterte administrasyon na nonsense ang mga pahayag ng dating alkalde. There's a lot of nonsense. All the heads of the LGUs except for Agusan del Norte, Governor Angel Amante did not support former President Duterte. Saad niya sa GMA News Online. De La Rosa tumawag siya sa akin. Kinumpirma ni De La Rosa na tumawag sa kanya si Mabilog, pero sinabi niya na incredible na blank ang dating alkalde kapag nagpunta siya sa kanya sa Camp Crame na national headquarters ng Philippine National Police. Before Mayor Jed Mabilog disappeared, tumawag siya sa akin at very much worried daw siya for his safety. I told him, so far ang pagkakakilala ko sa'yo, mabait ka na mayor at tumutulong ka sa anti-drug efforts ng PNP. Sabi, PNP, De La Rosa said. Di bale, kung takot ka, pumunta ka dito sa akin sa Crame and I can assure you walang mangyayari sa'yo. Kukumbinsihin ko si Presidente Duterte na matino ka na tao. Sabi niya, yes sir, pupunta ako dyan. Later on, tumawag siya ulit sa akin na hindi na daw siya pupunta sa akin kasi may nag-advise daw sa kanya. Patuloy ng senator. Hindi ko lang sure kung sinabihan niya ako na lilipad na siya papuntang Japan or natanggap ko ang info na yan later. Very incredible naman yun na papuntahin ko siya sa Camp Crame para blank, giit ng dating PNP chief. Paulit-ulit na banta. Ayon kay Mabilog, nagpasya siya na huwag nang bumalik sa Pilipinas dahil sa paulit-ulit na banta sa kanyang buhay. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media. Harap-harapang sinasabi, blank daw ako. At alam po nating lahat, hindi lamang ito basta-bastang pagbabanta. Kaya niya pong tutuhanin ito, ani Mabilog. Ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsasalita ng katotohanan. Kahit ako pa ay natatakot at may pangamba sa aking buhay, patuloy niya. Ilan sa mga lokal na opisyal na nasa listahan ng narco-politicians ang nasawi sa panahon ng termino ni Duterte. Nobyembre 2016, ilang buwan matapos manalong Pangulo si Duterte, blank ng mga pulis matapos umanong manlaban sa loob ng kulungan sa Baybay Sub-Provincial Jail sa Leyte si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Nasawi naman si Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog kasama ang kanyang asawa at ilang tauhan sa pagsalakay ng mga pulis sa kanilang bahay noong 2017. Blank naman habang dumadalo sa flag raising ceremony si Tanawan City Mayor Antonio Halili noong 2018. Nanatiling hindi nalulutas ang kaso kung sino ang blank at blank sa alkalde. Sa naturang pagdinig, iginiit ni Mabilog na hindi siya sangkot o naging protektor ng illegal na blank. Una sa lahat, first of all, I declare that I was not and never be a blank protector. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal blank personality in Iloilo or
anywhere else, ayon sa dating alkalde. Sinabi ni Mabilog na wala pang kaso na isinasampa sa kanya hanggang ngayon sa korte tungkol sa aligasyon na sangkot siya sa illegal na blank. Listahan ng kalaban. Batay sa naging pahayag ng mga ipinatawag ng committee, sinabi ni House Committee on Public Accounts Chairperson Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano na mistulang ginamit umano ang blank list ni Duterte laban sa mga katunggalin niya sa politika. From the very start to the statement affidavit of Mayor Jed Mabilog and his preliminary remarks, it is all about politics. Anang kongresista. Yung Duterte's list again from the statement of Colonel Espinido. Napakalinaw po, did not undergo vetting and validation kapag kalaban ka sa politika, nasa listahan ka, dagdag niya. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nailagay ang pangalan ni Mabilog sa drug list noong 2017 matapos banggitin ni Duterte sa isang talumpati. It was only on October 19, 2017, when the names earlier mentioned by the President, there were 159 including the name of Mayor Mabilog, but the rest were already earlier included. So only 30 that were not yet included in the earlier list that were added, sabi ni PDEA Intelligence Service Director Emiterio Bitong. Sa original list na ginawa noong December 2016 sa intelligence workshop na ginanap sa Philippine National Police, sinabi ni Bitong na may 3,363 na pangalan ang nailista. Noong September 2017, may panibago umanong listahan mula sa Office of the President na may pitsang August 2017 ang lumabas at tumaas na ang bilang ng mga nasa listahan sa 6,191. Nagkaroon pa umano ito ng pagsasama-sama ng mga pangalan na umabot sa kabuuang 6,221 na pangalan. So dito po nagtatapos ang ating balita. News credited to GMA Integrated. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, panoorin lang po ang ating video for at least 3 minutes and click the subscribe button. Paki-like na rin po at paki-click na rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin. Thank you for watching. Keep safe always. Have a nice day. I love you all.